Wala po, pahiram mo po ang report, mahirap po sa mga kalooban. Ganyan po, bawat kapatiran na kapitili, bilang po sila Panginoon ng gising na diwa, puso, na tatanggap ng iyong mga banal na salita. Iyong basbas po, Panginoon, sa amin, ang pagpapala, ang iyong Espiritu, sa palang po ng iyong Jesus. Amen. Si Jesucristo ay Panginoon. Siya po ba ay Panginoon ng inyong buhay? Si Jesucristo po ay isang hari. Siya po ba ay hari sa inyong buhay? So sa gabi pong ito, ating pong pag-aaralan ang mensahe na ating pong pinamagatang in the service to the King, ang paglilingkod sa isang hari. Si Jesucristo po ay sinugo ng Diyos na kanyang sinasabi, sumaakin ang Espiritu ng Panginoon. So hindi po nakikita po natin dito na kahit po ang ating Panginoon Jesucristo sa mga gawain na inatang sa Kanya ng Ama, ay kailangan po yung presensya ng Espiritu. So, sa maraming mga bagay, ay sinabi ng Panginoon yung mga kadahilanan ng Kanyang mga misyon. So, sa tapos pong ito, sinabi niya, sumakil ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mga mabubuting balita. Ito po ay nadinig ng mga nauna po sa atin na ipangaral ang kaluwalhatian ng Ama sa kalangitan. Ang mabubuting balita sa mga tao, lalo-lalo na po sa mga dukha. So, hindi po natin nasasabi na ang dukha ay sa pamagitan po ng salati. Sapagkat kung ang isang tao po ay walang Espiritu ng Diyos mula sa pangalan ni Kristo, na pamayaman o mapamahiran, siya po ay dukha sa harapan ng Diyos. Wala po siyang katangian, wala po siyang kayamanan na sukat ng pagmalaki maging sa buhay o sa kamatayan. So, nagparito ang ating Panginoon sa kanyang kayamanan ay siya'y nagpakadukha upang tayo na mga dukha ay yumaman. So, sabi po rito, at ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga pihak ang pagkaligtas. So, sa ating pong buhay bilang isang makasalanan, tayo po ay isang alipin, isang bihag. So, akala mo lang natin, dahil kumpleto na yung ating hapagkainan, kumpleto na yung ating mga pangailangan, nagagawa na natin lahat ng ating gustuhin. Akala po natin, malayang Pilipinas o malayang sarili nating buhay. Ano man po mga bagay na ginagawa natin dito sa sanlibutan, lalo po yung gumagawa ng kasalanan, tayo po ay mga alipin nito. Sa katunayan po, ako po ay naalipin din ng paninigarilyo for 20 years. Minom din po ako. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang ebanghelyo. Ako po ay nakalaya at nakatayo po sa inyong harapan. So ito po yung isang mga bahagi ng ebanghelyo na na naging gawain ng Panginoon. So sabi po rito, upang bigyan ng kalayaan ang mga naaati.
So, minsan po, yung Diablo po lahat ng paraan kaya-kaya niyang gawin. Kasi po, wala po yung Espiritu Santo sa ating buhay. Magnakaw ka, magsinungaling ka, pumatay ka kaya, no? Manukso ka. So, tayo po mga alipin ng mga bagay nito. Tayo po ay naapi ng ating kaaway. Wala po tayong kalakasan, wala tayong magagawa. So, nagpapasalamat po tayo, ang Panginoon Jesucristo ay pinanganak, nabuhay, at nangaral sapagkat siya ay pinahira ng langis ng Panginoon. Sumakay niya ang Espiritu ng Ama. So, ang ating Panginoon ay hari, ngunit siya yung naglingkod sa bawat nilalang na naaapi, naalipin, at mga dukha. So, magpasalamat po tayo sa ating Panginoon sapagkat tayo isang laya at may kakayahan maglingkod sa ating Panginoon. So, ang ating pong titulo, In the Service to the King. So, sa talata ito, ating binasa, ang gawain ng Panginoon ay nahayag. Ngunit ang Panginoon ay namatay sapagkat kailangan niyang mamatay. Romans 5:8. Noong tayo po ay mahihina pa, siya po ay namatay para sa ating mga kasalanan. So, yung mga gawain ito, yung kanyang inumpisahan at kanyang tinapos sa mga tao na kanyang inabutan ay nakaatang po sa atin bilang mga mananampalataya. So, sabi po rito, ang Diyos ay tumawag sa atin sa iba't ibang mga gawain. Sa Pangasinan, sa La Union, sa Palawan, sa Bisaya man, o sa Vietnam man. God called us in different words. Buksan po natin ang mga gawa, 13 at saka 2. Mga gawa, 13 verses 2 and 3. Mangyari po na pakibasa po ng isa sa atin. Hindi na po ako mamimili, si Brother Romy na lang. Amen. So, lahat po tayo ay niligtas ng Panginoon. At posible na lahat po tayo ay tinawag ng Diyos sa pangalan ni Kristo. At ito po ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo kasi po hindi na po pwede sumigaw ang Panginoon mula sa langit. So, I might think na yung tumawag sa atin ay yung leading ng Holy Spirit. So, bawat sa atin tinawag sa maraming kaparaanan. Buksan po natin ang Ephesians chapter 4. Sorry po. Parang hindi po tumalab yung tubig ko. Pero meron na po dito. Basahin po natin sa Efeso. Efeso, Kapitulo 4. Babasahin po natin sa 7 hanggang 14. Siguro po si Brother Ray.
ang Panginoon po ay namatay, ngunit bago po siya ay tumaas sa kalangitan, nagbigay siya na tayo po ay maging pastor, maging guro, maging manggagawa. Meron po bang pari dito? Hindi niya po sinabi yung pari, mga apostol, mga manggagawa, upang maturuan yung mga tao. So, kung tayo, mga Kristiyano, tinawag ng Panginoon para isunugo, kaya ba natin ito? Paano paraan? So, sabi po rito, ang God's power is in us. Ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa atin. Basahin po natin sa 1:14. 1:14. 15 and 17. Siguro po si Brother Ernesto na lang ang pipiliin ko. 1:14, 15 hanggang 17. Amen. So, yung pinagagawa ng ating Panginoon, may kasama pong power. Sabi niya, kung ako'y inyong iniibig. Ito po tanong, naibig na po ba natin ang ating Panginoon? Amen. Nahanda po pa tayong sumunod sa kanyang mga gawain na pinagkamalot sa atin. So, naniniwala po ba tayo na tayo ay may kapangyarihan upang magpahayag ng salita dahil ang Espiritu Santo ay sumasa atin. Amen. So mga kapatid, whenever na tayo magsasalita, konsultahin po natin ang banal na Espiritu. Panginoon, nagkasala ako. Panginoon, meron akong tinatago. Panginoon, tinas ko yung aking sarili bago ikaw. O Panginoon Jesus, dalahin ko po yung paggabay ng iyong Espiritu Santo. Gawin mo akong kagamit-gamit. Gawin mo po akong may karunungan. So, tayo po, kahit po anong oras, pwede po tayo magamit ng Panginoon in the presence of Holy Spirit. So, basahin pa po natin patuloy, Brother Ernesto, yung 21 hanggang 23. So, makita po natin, ang Diyos ay nasa taas. Pero sa pamagitan ng presensya ng Espiritu Santo, siya ay kasama natin at mananahan sa atin. Hindi po ibig sabihin nun in and out. Hindi po sabihin na, wala ngayon ang Espiritu Santo. Bukas pa ako magagamit ng Panginoon. Hindi po. Pag sinabing mananahan, na po, sa inyong mga tahanan, kayo residente dyan. Kayo ang permanente yan. Kahit po kayo nangungupahan, kahit po yung sarili nyo na mula sa inyo, kayo po ang residente yan. Kahit hindi naman ang Panginoon, kung siya yung tunay na inimbitahan natin, na may pananampalataya, siya lagi na sa atin. Hindi po mawawala yan, hindi yan mag-a-absent. Lagi po siyang nandyan. So, ngayon po, binigyan ng Diyos yung kanyang banal na Espiritu na sumasa atin.
Dito po, makikita po natin ang Espiritu Santo po yung nag-guide sa atin. Dahil binigyan niya sa atin ang trabaho, ang gawain, hindi niya sinabing go away, come another day after you finish the job. Hindi po. Siya po yung nag-guide sa atin. Siya po yung nag-lead sapagkat yung Espiritu Santo ay nasa atin. Basahin po natin yung Corinthians chapter 2 verse 9 and 10. Siguro si Jeff na lang merong malakas din boses si Brother Jeff. Brother Jeff. Pastor, sorry. Brother Jeff. 1 Corinthians chapter 2, 9 and 10. Dahil matagal si Brother Jeff, dagdagan natin. 1 Corinthians 9, chapter 2, 9 to 13. Tumagal po ito po yung parusa. 2 Corinthians chapter 9 to 13. Kanina hanggang 10 lang yan Pero, chapter 2, 9 to 13. Second Corinthians chapter 2, 9 to 13. 1 Corinthians pala. Pati ako, nagkamali. Tatagdagan ko na lang yung sarili ko. Ako nababasa ng 14. Amen. So, ang Espiritu po ay tinanggap natin. Hindi po ito sinabi, ayan, kunin mo. Hindi po, in-over talaga po para sa atin. So, yung mga ibang gagawin natin, ang Espiritu rin po siyang naggagawin sa atin. So, tayo po ay templo ng buhay ng Diyos sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. So, whenever na tayo po ay nananalangin, huwag na po natin isipin na ang Panginoon ay hindi tayo natidinig. Kasi po, nandito po siya sa ating buhay. Siya po ay merong unconditional presence sa atin. Bakit? Kayo po ba ay masipag? Kayo po ba ay mapanalanginin? Kayo po ba ay maraming naiunit sa church? Kayo po ba ay sumusunod sa Kanya sa maraming kaparaanan buwang pagkabata? So, ang ating pong unconditional presence ng Diyos sa ating buhay ay dahil po sa Kristong namatay. Siya po ay namatay dahil po sa ating mga kasalanan. So, the mission ng ating Panginoon Kristo, dumating siya, nagkatawang tao, nangaral at namatay. Tayo po ay marumi. Kailangan na tayo po ay maging malinis. Yun po ay nangyari nung siya po yung mamatay sa krus ng Kalbaryo. Nung tayo naging malinis, pwede nang nailagay ng Diyos ang Espiritu Santo sa atin. So, kailangan malinis ang ating vessel upang manahan ang Espiritu Santo. So, ito po yung katuturan ng kamatayan, ang kalinisan sa ating mga kasalanan. Ba't kailangan po tayong nilinis?
Kasi po, kailangan po na manahan yung Espiritu Santo sa ating buhay. Sa Romans, sabi po dito, ang Espiritu, kasama ang ating Espiritu, ang nagpapatotoo na tayo'y mga anak ng Diyos. So, dalawang Espiritu po yung nandun. Nung dumating po yung Holy Spirit sa ating buhay, yung makulit nating Espiritu nandiyan po po. Kaya kung minsan, kahit po tayo Kristiyano kagalit-galit, yung sampa natin po ay lumalampas pa rin kasi nagpupumiglas po yan eh. So, masasabi natin na si Kristo ay namatay upang tayo maging malinis, upang panahanan ng Espiritu Santo. So, ang banal na Espiritu ang nagkagabay sa atin upang maging kawangis tayo ng kanyang buhay. Kasi po, kung tayo po ay gagamitin ng Panginoon, samantalang magaling-galing po lang natin sa saklaan, na medyo nakainom pa po tayo, parang hindi po tayo magiging tit. Sabi nga ng tit to the master words. Hindi ko maintindihan po eh. Nakita ko lang. So, tit to the master words. So, ang Espiritu po yung gumagabi sa atin para maging likeness tayo ng ating si Kristo. Yung bang nabubuhay tayo dahil buhay na dahil sa Espiritu Santo. Hindi po buhay na dahil kay talim. Hindi po pwede magtrabaho sa Panginoon yung buhay na yun. So, kaya po natin tinanggap ang Espiritu Santo, kaya po nasa atin yun, upang sabi po ng Ephesians, tayo ay nilalang ng Diyos para sa kanyang mga mabubuting gawa. Hindi po tayo nilalang ng Diyos para magsiyaman tayo sa inyong buhay. Hindi po. Nilalang po tayo ng Diyos para sa kanyang mabubuting gawa. Kung yumaman po tayo, salamat po. Kung naging mahirap tayo, pero accomplish yung mabubuting gawa ng Panginoon, ang ating pong kayamanan nasa langit. Hindi po katulad namin ni Tata Haji, nasa bara. So, papasalamat ako dahil tayo po ay mananampalataya ng Diyos. So, sa gabing ito, papasalamat po ako yung inawit po natin kanina. Ito po yung iiwanan ko sa inyong question. I'll go where you want me to go. So, ito po yung kinanta natin. Panginoon, pupunta ako kung saan mo ako gustong pumunto. Sa dagat man, at hindi po dagat to, medyo mataas eh. Sa bundok man, sa kapatagan, sa dagat, sa kailaliman, Panginoon, susunod ako sa iyo. Tayo po ay magsitayo. Tawagan po natin ang ating pastor. Tayo we will pray. Panginoon Diyos, salamat po sa mga pangalan at mga kaibigan. Salamat po sa